everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Sunday. So, happy blessed Sunday sa atin lahat. Ako naman ay nagsimba kanina. Siyempre, pasalamat tayo sa Diyos. Dahil, ayun nga, binigyan niya ako uli ng bagong birthday. O, di ba? So, birthday ko bukas. So, yun. So, sobrang happy ako ngayon. Sobrang positive, ganon. So, ako naman, lagi naman akong positibo eh. At laban na laban. So maraming salamat syempre sa Panginoon dahil sa mga blessings na binibigay niya sa akin, katulad na lang kayo na mga subscribers ko, mga followers, kaibigan na nandiyan lagi na talagang sumusubaybay at nagmamahal sa Mama Sam. Thank you. Yung loyal ninyo, Diyos ko, talagang na-appreciate ko yan ng bonggang-bongga at maraming salamat, di ba? And then, ayun din, binigyan din ako ng Diyos ng sa buhay ko na talagang andiyan kahit anong mangyari, no matter what happened. Thank you so much. At binigay niya rin sa akin, syempre, yung mga co-teacher ko, estudyante ko, na magbibigay talaga ng saya sa buhay ko. Nakikita ko yung mga estudyante ko, talaga napapa-smile na ako, sobra yung love nila sa akin. At either yung mga co-teacher ko, talagang unconditional love talaga yun nakukuha ko sa mga taong nasa paligid ko. Kaya, thanks God. Wala akong masabi. And then kahit din syempre sa mga ilan natin ng mga special na ati-atihan, Madam Catherine Kane, thank you so much sa love and support. Talaga nandiyan siya lagi. Si Madam Jenaline Napaton, thank you. Si Madam Henrietta Solidad, na talagang grabe ang love ninyo sa akin. Thank you so much. At higit sa lahat syempre, kay Christine Ann Perez, na isang tunay na kaibigan na nakakaintindi sa ugali ko. Ayun. So, thank you. And then, sa mga kapwa ko, vlogger, Bwex, RJ, ayan, sila Gazel, at kung sino-sino pa. Maraming salamat. Kasi, syempre, alam ko na nandiyan lang kayo, lagi-lagi. And thank you so much sa lahat. Syempre, sa mga talagang makamamasam. Thank you po. Appreciated ko yan. So, yan. At, syempre, ngayong birthday ko, ang hiling ko, syempre, good health. Hindi lang para sa akin, at sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, ayun. So, syempre, yung auntie ko, ayun, sana gumaling, ayan. So, yun talaga. At higit sa lahat din, para sa inyo. Yung masaya kayo lagi, ayun. Na wala kayong pinagdadaanan na kung ano man, di ba? So, kung meron man, magtiwala lang tayo sa Diyos at malalagpasan natin yan ng bonggang-bongga. And, of course, God bless, hindi lang sa akin, sa atin lahat. Di ba? So, yan. Kaya tuloy ang ligaya, tuloy ang buhay, tuloy ang kabaklaan. So, yan. Ngayong araw na to, syempre, marami akong hatid na chika na talaga naman, my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, CJ Opiasa, nakipagsabayan ng ganda sa mga beauty ng mga Thainess. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, bongga. Ang ganda-ganda ni CJ nung makeup niya yesterday, sobrang panalo. Hindi lang ako nabigyan ng chance na magkalapit kasi nandoon siya, nandito ako. At meron naman, hindi ko na pinush kasi napapagod ako last night. Grabe, sobrang jackpot ang tao doon sa Miss Universe Thailand. Ang hirap pumwesto, ang hirap pumasok. Kaya nakakaloka. Ay, alam nyo naman ang Mama Sam ninyo, pa-star din. Dumadating kung kailan, ilang minuto na lang magsisimula yung pageant, no? Di ba? Kasi syempre marami din naman akong ginagawa at marami akong talagang ganap. Kaya ganon. Pero syempre happy ako dahil nasaksihan natin ng bonggang-bongga
ang Miss Universe Thailand na talaga naman, Diyos ko, panalo ang kanilang eksena. At ayun nga, si Jay of Piazza, sobrang happy ko kasi talagang grabe ang ganda ng lola mo. Di ba? At hindi lang siya sa mga Thainess nakipagsabayan, kahit sa Miss Universe na si Natalie na insecure sa mga Pinay, charot. Hindi, ayun nga. So, mayroon silang photos together and ang napakaganda pa rin ni Natalie kahit ilang taon na siyang reigning as a Miss Universe, di ba? So, yun. So, ang galing niya mag-host kagabi. Talagang winner. Di ba? I love Natalie. Charot. So, I love her. I love her kasi she's pretty. Paborito ko siya noong lumalaban siya noong 2005 dito din sa Bangkok, Thailand. Di ba? Kaya mabuhay kayo. Mabuhay ang mga beauty queen from international, universe, at kahit sa grandness. Di ba? So, yun, CJ of Piazza, I love you more. Hindi na ako nakipag-ano kay CJ kasi parang feeling ko naman magkikita naman kami yan sa mga susunod na event. Di ba? So, okay na yun. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga, nako, Vina, waging-wagi para sa corona ng Miss Universe Thailand. Anong chika mo dito, Mama Sam? Syempre, happy ako. Talagang sabi ko, oh my gosh, I love Vina. So, yun. So, binigyan pa nga ako ng t-shirt ni Vina para, dapat nga susuotin ko yesterday. Kaya lang parang hindi nakakaganda doon sa outfit ko. Para siyang pantulog. Charot. So, yun. Tinulog ko siya. Natulog ako na suot-suot ko ay Vina shirt. So, happy ako. Kanina nga natatawa ako kasi lumabas ako dyan sa kalsada. Suot-suot ko yung t-shirt. Kasi ngayon nga yung pinagtulog ko ay bumili ako doon sa 7-Eleven. Sabi siguro mga tao, napaka-trying hard naman neto. So, gano'n. Diba? Parang gusto ko sabihin sa kanila, panalo si Vina. Ayun nga, wagi nga si Vina ng corona ng Miss Universe Thailand. Natulad naman din talaga ng gusto natin mangyari at inaasahan natin. Ako para sa akin, talagang from the beginning pa lang, nakita ko na I think it's Vina. Ibibigay nila yan kay Vina. Paano naman kasi, Diyos ko, pagbentahin ba naman ninyo yan ng bonggang-bongga? Ewan ko na lang sa inyo. Kung hindi pa kayo maging masaya, di ba? So, yun. So, performance level, syempre hindi nagpahuli si Bangkok, si Contep Mahanakon, na si Preo. Talagang grabe. Panalo ang kanyang execution. Kung ang pagbabasihan talaga natin performance ay si Preo ang panalo. Pero, tulad din na sinabi ko, tinrabaho kasi ito ni Vina from the beginning pa lang. Yung simulang-simula pa lang na-i-announce na nila ang Miss Universe Thailand, nagtrabaho na si Vina ng bonggang-bongga. Kaya parang feeling ko, deserve niya ang corona ng Miss Universe Thailand. No? Di ba? So, yun. So, walang question doon. Kumbaga parang, uy, grabe kayo, tinrabaho to ni Vina. Sa kapang-apat niya na to, maawa naman kayo, di ba? Kung hindi kasi siya papanalunin dyan, Diyos ko, para namang nagamit lang ang lola ninyo. Kaya, para sa akin, she's the winner. Di ba? So, yun. Kaya, ayun, waging-wagi. So, ayun, nakakalungkot lang sa side ni Preo kasi parang, she did well talaga. Pero, ayun ganun talaga May nananalo, may natatalo. This is a competition. Kaya, laban lang. Ganon. So, better luck next time, di ba? So, malay mo naman, next time, siya naman ang magwagi. Oho. So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, hiwala daw swerte. Kasi daw, ito daw si Preo noong 2018 ay naging Miss World Thailand first runner-up. And then, sumali siya sa supranational at nagwaging Miss Supranational. Pero, pagdating sa supranational, first runner-up uli. And then, Miss Universe 2025, first runner-up. So, anong masasabi mo? You're always first runner-up. Sabi nga ganon, once you are first runner-up, you're forever first runner-up. Charot. So, yan. Siguro it's not time for her. Actually, nakita ko yung laban niya. Magaling si Preo. Sa totoo lang. Maganda, magaling, sobrang panalo sa lahat ng aspeto. She deserved the crown. Hindi lang pang first runner-up. Deserve niya ang corona. Para sa akin, ha? So, sabi ko nga, kung performance ang pag-uusapan, panalo si Preo as a Miss Universe Thailand. Pero ayun nga kasi hindi niya to destiny pa. Malay natin, sumali siya uli sa next year and then
manalo, di ba? So, yun. So, magaling si Pre, walang duda. So, hindi lang talaga natsitsyempohan pa yung corona para sa kanya. But kung pag-uusapan yung galing, pag-uusapan yung ganda, talino, perfect si Pro for the crown. So, siguro, maybe next year or maybe some other year kung gusto pa niya. I hope na sana magbalik si Preo. Hindi ko alam kasi merong naman kasi ino-offer dyan sa Miss Universe Thailand ng another crown for sure. May Miss Charm yata at saka malay natin supranational charot. So yan. And then malay ninyo, padala uli siya sa supranational ganon. Hindi. Ako para sa akin, keep fighting, Preo. I believe you na magiging title ka. So, malay mo nga Miss Charm ang ipadala siya sa Miss Charm. So, kung tatanggapin niya yon, di tingnan natin, malay mo, winner siya doon, no? Diba? So, yan. Nakakalungkot lang sa amin ganon. Lagi na lang daw, hindi nagwawagi. Pero, ayun nga. So, sabing ganon, speaking of Miss Charm, sino daw ang pipiliin ko or pipiliin mo kung si Phuket or si Preo para sa Miss Charm? Actually, silang dalawa naman pwede. Sa totoo lang, si Phuket may charm and then si Preo naman may charm din. So parang feeling ko silang dalawa pasok sa category yan. And magiging happy ako kung ipapadala nila si Preo. Syempre, parang tulad din ng sinabi ko, deserve ni Preo ang corona and then pasok to para sa charm, 'di ba? Kung sakali man. Who knows? So, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, better na ipadala na nila si Contep Mahanakon. Kasi nga, parang feeling ko ay si Phuket pwede naman sumali next year uli, di ba? But si Preo, parang feeling ko perfect for the Miss Charm. Parang hindi naman unfair. O, malay mo siya pa ang manalo doon. Di ba? So, yun. Hey, good luck sa kanila. Ang hirap. Oo. Pero eto, nako, sabing ganong usap-usapan. After Miss World, ngayon ang target nila ay Universe and Grand. So tingin mo, Mama Sam, pambato ng Thailand, mag-uwi kaya ng corona sa international pageant sa Grand and Universe? Well, ang masasabi ko dyan ay congratulations, Thailand. Ang lalakas ng mga pambato ninyo. Yan. Yes, possible na mangyari na mag-Grand Slam sila talaga sa mga pageant ngayong taon na to. Like example, Universe and Grand. Pwede nilang makuha talaga to kasi nakikita naman natin na malakas talaga yung pambato nila. At don't underestimate talaga ang pambato nila sa Miss Grand na si Gatchabel dahil iba ang kalibre nito. Hindi siya maaaring masasabi mo kasing ganda ng mga gusto mong kandidata, pero kung paano itong maglaro ay 100%. So ngayon hindi ko nga siya nakikita, hindi ko siya nakitang umaten ng Miss Universe Thailand eh. Sa totoo lang, wala siya doon. Siguro baka nagre-ready na siya kasi hindi na siya lumalabas matagal-tagal na, baka manggulat to sa bago niyang styling, di ba? So yon, so under training siya ngayon at busy-busyhan siya para sa kanyang magiging laban sa Miss Universe Thailand kasi nga pinaghahandaan niya to ng bonggang-bongga. At yun nga ang nakikita ko, malakas ang Thailand ngayong taon na to. So yan, kahit sa Universe, malakas din yung laban neto ni Vina, kaya mag-ready talaga tayo para sa pantapat ng mga pambato nila sa international pageant. So, good luck, Philippines! So, syempre ako para sa akin, laban lang. So, ito na nga, mamaya, syempre magaganap naman ang Miss Grand Philippines. So, sino daw ang nakikita kong mananalo? Syempre para sa akin I go for Michelle Arceo ng Taguig. Yes, for me, I love Michelle Arceo na manalo mamaya ng Miss Grand Philippines. Kasi
yun nga, beauty-wise, witty, and of course, talaga namang masasabi ko, meron na rin naman napatunayan to sa international pageant. At ayun nga lang, nakakalungkot lang kasi yung iba hindi naniniwala sa galing na meron itong si Michelle Arceo. Pero kung ako ang tatanungin mo, naniniwala ako na kayang makatungtong ni Michelle Arceo sa top 5 ng Miss Grand Philippines. At hindi lang yan, pwede siyang mag-uwi ng corona ngayong taon na to. At kung hindi man niya makuha, syempre yung corona ng Miss Grand Philippines, naniniwala ako na swak na swak ang beauty niya rin sa Miss Asia Pacific. So, yun ang nakikita ko kay Michelle Arceo. Kaya, walang duda na baka siya ang mag-uwi mamaya ng corona ng Miss Grand Philippines or Miss Asia Pacific. So, yun. Diyos ko naman, pag once na nakatungtong yan ng top 5, Diyos ko, nakakatakot kumuda yan si Michelle Arceo. So, I think kaya ni Michelle Arceo magtumungtong ng top 5. Kaya nga sa mga international pageant, hindi mo napapansin. Ang alam mo, mahina siya, pero lagi yang talagang nakakarating sa dulo ng laban. So, dito pa kaya? So, well-experienced naman siya pagdating sa mga international pageant. So, she know how to do. And then, ayun. So, hindi lang dahil naalaga siya ni ni Arnold dahil talaga yung kalidad naman na meron siya. Ayun yung hinahangaan ko kay Michelle. Kaya ako magdududa sa kakayahan ng isang Michelle Arceo. Imposible yan. So ako talaga parang feeling ko kaya niya talaga. And hindi man grand ang mauwi niya, Asia Pacific ang nakikita ko. And then of course, isa din sa mga nakikita ko, pwedeng manalo din ng Miss Universe, ng Miss Grand Philippines. Ayan nga, si Miss Pampanga. Yes, si Miss Pampanga na si Emma Tiglao. Yes, isa din siya sa mga talagang possible din talaga na makapag-uwi mamaya ng titulong Miss Grand Philippines. Kasi naman, syempre naman, Diyos ko, sa performance na pinakita niya ng preliminary competition, Diyos ko, magdududa ka pa ba sa kanya? Diba? So, yun. So, isa din siya sa mga talagang nakikita ko, pwede to ang maging Miss Grand Philippines tonight. So, silang dalawa ni Michelle Arceo ang nakikita ko para sa corona ng Miss Grand Philippines. And then, ganun din, kung hindi man Grand Philippines ang mayuwi niya, Asia Pacific, pwede din si Emma Tiglao. So, silang dalawa ni Michelle Arceo, same scenario, same na pwede, isa sa kanila, Grand at Asia. So, pero silang dalawa ang tingin ko na talagang swak na swak dyan sa corona na yan. Ayan! And then, of course, pagdating naman sa Reyna Hispano-Americana, hindi din naman magpapahuli ang pambato ng Sambales na si Anita Rose Gomez. Yes! Si Anita Rose, syempre nag-hit din siya ng Miss Grand Philippines. Possible din naman, pero hindi ganun kalaking porsyento ang nakikita ko sa kanya. Parang feeling ko, pwede talaga siya sa Reyna Hispano-Americana or maging runners-up siya. So, yon. So, yun yung nakikita kong eksena na mangyayari dito kay Anita Rose Gomez. So, ang isa sa mga makakalaban niya for Reyna Hispano-Americana, I think si Miss Bicolandia. Kasi naman, Diyos ko naman, yung beauty naman nun, grabe. Talagang patok na patok, laban na laban. Feeling ko, oh my gosh, siya na to. So, yon. So, silang dalawa ang naglalaban dyan. Kaya, isa sa kanila dyan, pwedeng mag-runners up, pwede din namang mag-title, di ba? So, yan. So, tingnan natin mamaya yan. And then, pagdating naman, syempre, kay Nikki Buenape, ayun, si Nikki Buenape, syempre, hindi naman mawawala din sa eksena. Feeling ko talagang kukuha din ng corona para sa The Face. Ang kalaban naman niya dyan, si Sharon Tampon, ang nakikita ko. At tignan natin, di ba? Pero, syempre, hindi natin pwede baliwalain, si Aklan. Oh my gosh. Si Aklan. Nako, nakakatakot din to. Si Bea, di ba? Bea Mackenlan. Tama ba? So, yon. So, iba din yan. May talino din yan. May galing din yan. Kaya, let's see kung ano mayayari mamaya. Kung siya nga ba ay penetrate sa isa sa mga corona dito sa Miss Grand Philippines. So, yon. Ang dami natin pwedeng abangan mamaya na pwedeng mangyari sa ikot ng mundo ng Miss Grand Philippines. But, kayo guys, are you excited? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga
pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell for more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.